Hindi ba sa iyo sapat ito? Mali-malita. Iba-ibang kulay pa ng malita eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganun, yung ninakaw na pera na yun ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yun, para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. At natatandaan niyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi ba ng mga maleta din? Meron silang unang gano'ng usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya nga ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba tawag niya, parang mga disgruntled, mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. Okay, wala, nakahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan na pinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-iimbestiga para makapaghabi ka ng pamakalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Ayun, kung marami nagbo-volunteer ng mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao? Susundan mo lang eh. Kasi naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. I will go wherever the evidence will lead me. Pwede, napakaganda doon. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. Bakit na imbes na tuntunin mo, sasabihin, teka muna. Bakit February 24, bakit akala niya may halong politika? Ba't itinaon? Mga gano'n, yung timing. Ako naman na mag-iisip. Palagi ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman, sarili mo lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Gusto nilang bigyan ng dramatization. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yun, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Material yung petsa. Di ba? Sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ng imbestigan mo kung destabilization. Yung kanilang affidavit, Sen, medyo makapal.
ang ginawa ni Atty. Levi Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ko nagkakamali kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng Ombudsman, Nelson, sa mga kababayan natin nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng, ng panahon yun. Dito mo masusukat na yun. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Di ba, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin sa ron. Misa kasi, tinitanong kung yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Pag medyo mababa dyan, DOJ. DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho mo itong nagpo-prosecute. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito hinihintay natin. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Dito kanya pangkaraniwang magigano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Kasi yan, mahirap pa na yan. Pero mga premyadong isda yan. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yun ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw sa bansa. Pero halimbawa, teka mo na, wala ito nga niya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap eh. Wala na tayong pag-uusapan na naman. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito eh. Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ng ni Atty. Baligod, parang wala pa akong makitang... Ano yung hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan? Ayun, Ang nakita ko lang, kayo lang naawa pa ako sa inyo ni Jen eh. Lumabas yung mga tama, yung una araw. Hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga news networks ito, mga radio television networks? Hindi isa ito, hindi dalawang, labing wala ata ito eh. Pagkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Meron lang nagsabi na, Sen, ano masasabi mo ngayon doon sa hamon sa'yo ni Commodore Tagliel na pumunta kayo sa Calayan Island? Ano ba napaka-importante na yun? Yung ba'y pag-uusapan natin? Headline yan. Pero ito, minsan dyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid dyan. Huwag mong mamaliitin yung kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, ilang araw lang yan, makakalimutan. Hindi ako naniniwala, itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na ito, kahit anong pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip na yun. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, iiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importante hinahanap ng tao,
Bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po yung pinuhunan namin dito talagang pawis at dugo. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yan ang hinahanap ng tao. Ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat na ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee.